Iwan. Sinong gumawa? Sino ba talagang gumawa? Paano? Nagsimula? Oo nga. Iba-ibang paniniwala. Dami kasi. May basyan ba o wala? I wonder. Bigyan ng linaw. Hanapan ng sagot. Alamin ang totoo. Ituwid ang baluktot. I wonder, I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder, I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. Amis! Pwede pa take out pa? Ito, acerola. Bilang isang tropical na bansa o yung may mainit na klima, biniyayaan ng Pilipinas ng sandamakmak na prutas. Matamis, maasim, malalaki, maliliit, mabango, masangsang, name it, we have it. Pero ngayong gabi, mamimili lang tayo ng bibida sa ating fruit basket. Mga pambihirang prutas at bunga ng halaman na maipagmamalaki ni Juan. Prutas na mukhang kakao sa labas, pero pagbukas tila durian. Ano ba talaga kuya? Anong prutas ito? Aba, ang paggulay na alugbati. Bukod sa hitik sa sustansyang mga dahon, namumutiktik din daw sa pakinabang ang nagliliit ang bunga nito. Ayan mga ka-wonder, nakikita nyo ha? Opo, Walang kukurap, okay? Ayan po. Isa, dalawa, tatlo. Sige po, sir. At ang mga pagka-asim-asim na sinigang ng mga taga-Palawan, siguradong mapapangiwi at ngiti raw sa asim sarap ng kandis. Naku, malambot. Hindi rin ako magpapahuli. Ibibida ko sa inyo ang mga kakaibang prutas na mapipitas sa aking munting bakuran. Gaya ho nito, ito ay abyo na parang yellow kay Mito. Ayan. Green pa yan, pero pag nahinog siya, talagang kulay yellow. Ayan, malalaki din ho yan pagka nahinog, mga ganyang kalaki. Sarap! Sino ba naman ang hindi mapapapikit? Mapapangiti. Pero mapapangiti rin dahil sa asim ng isa sa paboritong ulam ni Juan, ang sinigang. Madalas ang palok o kamyas ang gamit natin pampaasim. Pero sa Palawan, may pambihirang pampaasim daw sa sinigang, ang kandis. Nakakalaway, talagang nangangasim ako. Parang sarap nang kainin. Bilog na maliliit ang mismong bunga, may berde, may dilaw. Pwede raw kainin ng diretso o sariwa ang kandis. Super asim! Oh my God! Medyo kasing lasa siya ng kamyas kasi mapakla-pakla, pero yung asim niya highest level talaga. Masim-asim siya, parang mas maasim pa sa santol. Pero mas ginagamit daw ito sa pagluluto sa Palawan. Ang tubong Brooks Point, Palawan at forestry student na si Richard, pinag-aralan daw ang mga benepisyo ng kandis. Maliliit yung kanyang buto. Pwedeng lunukin yung buto niya. Mayroong 4 o 3 buto. Pero mas marami yung walang buto. Ayan, ganyan siya. Ito naman yung dagta niya. Medyo yellowish yung kanyang dagta. Matagal na rin daw na ginagamit sa kanilang probinsya ang kandis bilang pampaasim. Naipasalin-salin ito sa mga henerasyon at sa ating mga magulang ay natutunan na rin namin kainin ito dahil nga mayroon ding mga puno na pailan-ilan pang natitira. Pero tila pahirapan muna raw bago makatikim ng kakaibang prutas na ito. Mula kasi sa kanilang bahay, bibiyahe muna si Richard ng halos kalahating oras at maglalakad naman ng higit 1 oras bago marating ang gubat kung saan tumutubo ang mga puno ng kandis. Yung kandis, widespread naman siya all over the Philippines. From Batanes to Mindanao, kasama na yung Palawan, Sibuyan, tsaka Panay. Maraming iba't ibang uri din ng kandis. Kamag-anak niya yung binukaw, yung mangustin kamag-anak din niya. Maasim, parang may pagkakamyas. Hugasan na natin yung ating napitas na kandis. And syempre, mamaya, buong araw natin siyang ibibilad. Ayan.
Matapos hugasan ang mga bunga ng kandis, ihiwain ito ng maninipis. Ang asim powder ng kandis hindi lang daw pang sigang, perfect din daw sa paksiw. Sa pagluluto ng paksiw sa kandis, unang ilalagay sa kaldero ang mga isda. Saka isusunod sa ibabaw nito ang binilad na kandis. Sibuyas, bawang, luya, paminta at tanglad. Ating huling ilalagay, ito po ay kalahating basong tubig. And syempre kung mapapansin nyo po kanina ay wala tayong nilagay na suka dahil po ang kandis pa lamang po ay sapat na po para maging maasim yung ating paksiw. Luto na ang pangmalakasang asiw ng paksiw sa kandis. So napakasarap talaga mga ka-wonder. Subukan nyo na ang ganitong klase ng recipe. Katulad lang po siya nung normal nating prutas. Depende po sa sukat. Ang kandis po kasi parang medyo kasukat siya ng maliit na bayabas. So ang safe po niyang kain ay around 2 to 3 pieces po kada kain, lalong-lalo na po sa mga diabetic na nagbibilang ng prutas. Kung may prutas na pwedeng magkampiyon sa paasiman, may pambato rin ng Palawan. This is your time to shine kandis. Ang dahon ng alugbati, masarap to isahog sa munggo o sardinas. Panalo na sa lasa at winner din sa sustansya. Pero may kakaibang pausong recipe si Chef Joanna. Ang alugbati, ni-level up niya, Japanese style. Ito pong recipe na ituturo ko ngayon ay mas ma-appreciate po natin at pwedeng-pwede na rin pong bumenta sa ating mga kids. Sa isang mangkok, maglalagay si Chef Joanna ng harina. Timplahan ng paminta, garlic powder, paprika, haluan ng egg white o klaro ng itlog, tubig at saka ito hahaluin. Kapag okay na ang mixture, isasawsaw ang alugbati leaves at saka ipiprito. Para walang tapon, isama rin pati tangkay ng alugbati. Kapag golden brown na ang kulay, pwede nang hanguin. Oy, shut up! Hindi ko po na-expect na alokbati pala siya, pero ang sarap, grabe yung crunchiness. Ang alam ko sa alokbati, nilalagay lang sa munggo, pero swabe, napakasarap. Dahon at tangkay ng alugbati, check! But wait, there's more! Dahil ang alugbati, namumunga rin pala. Kadalasan, itinatapon lang ang napakaliliit na bunga ng alugbati. Pero ang farm na ito sa Tagaytay, natutapon daw, kundi iginagarapon. Abay sipat-sipating mabuti ang maliliit nitong bunga na perfect daw gawing pampaganang sausawan. Abangan yan sa pagbabalik ng I Wonder. Hey! Good morning, Kuya Joseph! Magandang hapon po, sir. Welcome to SBD Farm. Ngayon ko lang nalaman, meron palang bunga na ganyan yung alokbati. Ayan, makulay na oh. Kuya Joseph, Po. okay na to. Kayo po. Sabi ni nanay ni Miguel Tan Felix. Ayan, ang dami na guys. Let's go! Tara, sir. Malabar spinach o mas kilala bilang alugbati, nagmula raw sa bansang India at Indonesia. Dahil mabilis itong patubuin sa maiinit na lugar, laganap ito sa Pilipinas. Ayun na nga mga ka-wonder, eto na ang mga nakuha kong alokbati kanina. At kadalasan sa atin, sa mga probinsya natin, ang alokbati na bunga ay tinatapon natin. Pero ngayon, si Chef Robert tuturuan niya tayo kung paano i-recycle at gawing hollow block. Ito. Ay, ano ba? Hollow block? Hollow block. Ano ba? Ano gagawin natin dito? Para sa unang recipe ni Chef Robert, gagawa siya ng alugbati dip.
Ilalagay po natin ito kasi mahirap kunin yung kanyang katas. Ay gagawin natin ay ipapasok natin ito sa parang i-repack, no? Yan. Opo. Tapos parang may hawig siya, no? Parang duhat siya. Duhat, yes. Parang duhat na maliliit lang cranberry. siya. Cranberry? Correct. Cranberries. Kapag nadurog na ang bunga ng alugbati, kukunin ang katas nito sa isang bowl. Paghahalu-haluin ng mayonnaise, katas ng alugbati, mustard at honey. Mga ka-wonder, ready na ang alugbati dip! Ang sarap! Parang strawberry. Yes, the color and the texture and the taste. Chef Robert, di ba yung strawberry maasim? Opo. Baka itong sauce na to, ang nagbigay ng asim sa kanya is yung alokbati. Opo, yung ano mismo, katas mismo ng ano. Yun nga, di ba? Yun ang nagbigay ng sour. Opo. Tama ba? Acidic po kasi yan eh. Ang katas ng bunga ng alugbati, hinahalo rin ni Chef Robert sa passion fruit juice. Nagsisilbi itong pampakulay at nagdadagdag ng kaunting asim sa juice. Papagwapo pa yan. Chef, parang sinabi mo, di pa ako naliligo. Sarap! Ang dating na itatapon lang, pwede pa palang pasarapin at ihain. Pero I wonder, ligtas nga bang kainin ng bunga ng alugbati? Safe po naman siyang kainin. So far naman po, wala naman pong nasasabi, pag-aaral na nakakasama po siya sa tao. Tulad po ng ibang mga berries, mayaman po siya sa antioxidants o yung pong mga tinatawag nating vitamin A, C at E. Nakakatulong po ito para po makaiwas tayo sa mga sakit tulad po ng cancer. Ang maliliit na bunga ng alugbati, certified, small but incredible! Ano itong prutas sa Bukidnon na itsurang kakao pero lasa raw durian? Abangan sa I Wonder! Kung papipiliin, saan ka, pangkat durian o team kakao? Kung ayaw maging bias, biyay na sa Bukidnon para di na kailangan pang mamili sa dalawang sikat na prutas ng Pilipinas. Prutas na 2-in-1, durian na, kakao pa. Sa unang tingin kasi mapagkakamalang kakao ang prutas na ito. Pero kapag binuksan, ang loob abay mukha namang durian. Ano ba talaga kuya? Kakao na durian o durian na kakao? Ang amoy ay meron talagang konting durian. Yung lasa parang papaya, melon at konting durian. I wonder, ano ang prutas na ito? Sa bayan ng Don Carlos sa Bukidnon, abala sa pagpulot ng kakaibang prutas ang ka-wonder nating si Jong. Ang prutas na tila may identity crisis kung durian o kakao, ang tawag pala mukambo. Mga ka-wonder, samahan niyo akong mamitas ng mukambo fruit pang merienda. Ang mga bunga nito kusang nalalaglag sa puno kapag hinog na. Ang totoo niyan, magkapamilya pala ang mukambo at kakao, kaya look alike ang dalawa. Hindi man daw talaga OG ang mukambo dito sa Pilipinas, mabilis na raw nag-uusbungan ang lahi nito. Ang origin niya is South America, sa may Central America, sa Mexico, sa may Amazon area. Isa siyang distinct species, hindi siya hybrid ng between durian at kakao. Kasi ang durian, iba po talaga siya. Mas malapit po siya sa kakao. Ayon pa sa ka-wonder nating si Jong, 1990s daw nung una niyang makita ang puno ng mukambo sa Bukidnon. Dahil mahilig siya sa halaman, kumuha siya ng buto nito at nagtanim. Ang mukambo po ay namumunga siya mga 4 years after planting. So after nung mamunga siya, continuously fruiting na po siya at buong taon siyang namumunga. Meron lang siyang pinakamaraming bunga dito sa Bukidnon mga July at August pa. Mukambo, di mo kami maloloko.
mukha mang kakao. Kapag binuksan naman, mukha ng durian. Kaya mga taga Bukidnon, tinatawag din itong durian cacao fruit. Kung mapanlin lang ang hitsura, daanin na yan sa tikiman. Ang amoy ay meron talagang konting durian. Yung lasa parang papaya, melon at konting durian. Kung panalo na sa sarap ang laman ng bukambo, ang buto raw nito ginagawa nilang kutkutin. Ito po ang kanyang laman at ito po yung ready to roast na beans niya. Sa mahinang apoy, tutustahin lang ang mga buto ng bukambo. Nagsa-start na po siyang roast, maluto. 10 minutes, ganito na po ang kanyang itsura. Ipagpatuloy lang ang pag-roast ito sa loob ng 10 minuto. Ayan na, mabango na po yung ating roasted Mocambo nut. Tikiman time na! Para siyang boiled na liso ng langka. Masarap sa pang snack. Para siyang roasted naman pwede pang merienda. Sa mga wala pa ring bilib sa Mocambo, cambio na sa bashing. Nakalilito ba ng hitsura nito? Walang alinlangan naman sa lasa at pakinabang. Hindi rin ako magpapahuli. Ibibida ko sa inyo ang mga kakaibang prutas na mapipitas sa aking munting bakuran. Abangan sa pagbabalik ng I Wonder. Dahil summer na, sumabay din yung mga kakaibang prutas. Gaya ho nito, ito ay abyo na parang yellow kay Mito. Ayan. Green pa yan, pero pag nahinog siya, talagang kulay yellow. Ayan, malalaki din ho yan pagka nahinog, mga ganyang kalaki. Isa sa mga namumungang prutas pag summer ay ang kaimito. Ayan. At paborito ko ang kaimito. Ayan, buti na lang itong puno na to. Grafted to So mga more than 2 years pa lang ito. Pero ngayon, ito na, namunga na. At may mga hinog na. O, ayan, hindi na yan dinikit, ha? Totoo yan. Gusto ko, tanggalin ko pa. Ay, ang sarap. Kung paborito nyo itong kaimito, panahon kasi ng kaimito ngayon. Dami ho sa palengke. Alam nyo ba na ang kaimito ay pwedeng gamitin bilang nail polish remover o cuticle oil? Ang juice ng kaimito ay may mga acids na nakakatanggal ng nail polish nang hindi nasisira ang kuko. Ang paggamit ng kaimito sa kuko ay makakatulong din sa pagpapalakas, pagpapakinis at pagpapaganda nito. Itong balimbing, parang all year round siya, pero mas marami siyang mamunga pag summer. So ito balimbing, sa mga hindi nakakakilala sa balimbing, ito balimbing. Alam niyo ba na ang balimbing ay nakapagpapabuti ng tulog at mood? Dahil ang balimbing ay mayroong ding tryptophan, isang amino acid na nagiging serotonin sa utak. Ang mataas na antas ng serotonin ay maaari makapagbigay ng pakiramdam ng kasiyahan, kaginhawahan at pagiging kalmado. Pabayabas na rin pala. Kaya yung mga bayabas, may mga may mga bunga na bayabas Ito ang mga native na bayabas. Ito matamis. Native yan maliliit lang yan, pero sobrang tamis. Ay, ang dami niya. Mamunga ka pa ng marami. Alam nyo ba, mga ka-wonder, ang mga prutas ay may taglay na vitamina, mineral at iba pang nutrients na mainam para makaiwas sa sakit. Kaya, maswerte talaga si Mami Sue. Ang mga prutas kasi, sa kanila, abot kamay lang niya. Ay, ito hinog na. Pwede na itong i-harvest. Ang langka naman, alam nyo ba na ito ay nakatutulong para mas gumanda ang inyong balat? May mga pag-aaral na nagsasabing ang paggamit ng langka ay maaari makabawas ng wrinkles o kulubot sa balat. Ang paraan daw nito ay ang paglubog ng butil ng langka sa malamig na gatas ng 1 minuto, paggiling nito at pagpahid nito sa balat kung saan may wrinkles. Kung gagawin ito ng regular, maaari makita ang epekto nito. Teka, tigman ko na. Gusto ko siya kinakain ganito. Tamis. Sa dami ng prutas, kapag summer, gagawin natin siyang hindi pangkaraniwan. Gagawin natin siyang pwedeng mga inumin. So, tingnan natin kung ano yung mga pwede natin gawing prutas na inumin. Lagi lang natin ng gatas. Okay, let's go! Sana mahinog ka na. O yan, so nakakuha tayo ng... Kasi isa lang yung hinog kanina doon sa Gagawin natin tong milkshake.
Yan. Yan. Tapos, bigyan natin ng konting honey. Konti lang. Maraming gatas. At, yun ang ano natin dito. Kasi itong kay Mito may buto. So, huwag natin isama yung may butong bahagi. Kakainin ko na lang. Ang ihahalo ko dito ay saging. Yan. Kay Mito with banana. Tadala. So, dahil marami tayong langka, yan. Ang langka usually niluluto pa yan, di ba? Niluluto pa. Pero try natin ngayon na gawing shake nang siya ay hinog. Yan, yan. Kung hindi ito ka, lagyan natin ng gatas at saka lagyan natin ng kaunting honey. Although matamis naman ang langka, pero ano lang, para lang magkaroon pa na siyang kaunting sweetness ba. Okay na. Tikiman time again. Hi. I can smell the sweetness of langka. Cheers! Sarap! So, pwede yung fresh na langka, lalagyan mo lang ng gatas plus saka ice. So, depende. Gusto yung lagyan ng konting sugar, tapos konting honey. Pwede na. Pang refreshing drink pagka ganitong tag-init. Sa mahal ng mga prutas ngayon, maraming nagpapas na lang. Kaya kung may pagkakataon kayo, ay kahit sa maliit na lupa o kahit na lang na sa paso, abay magtanim. Sa bilis ng panahon, ilang summer na lang, siguradong meron ka na ring aanihin. Sa dami ng halamang namumunga dito sa atin, walang dapat nagugutom. Wala dapat lupang nakatiwangwang lang. Magtanim! Langka! Ilang panahon lang ang palilipasin at yak na mayroon ng aanihin. Maging mapagbasi din sa paligid. May mga prutas at bunga ng halaman na tila estranghero pa sa atin. Tikman at kilalanin. Tulad ng mukambo sa Bukidnon na mukhang kakao at kalasan ng durian. Pero may sariling katangian at galing. Ang kandis naman ng Palawan. Kariri ng matikman ng kakaiba nitong asim bago pa maubos sa kagubatan. At bago itapon ang bungkus ng alugbati dahil napitas na ang mga dahon at tangkay, abay sipat-sipating mabuti ang maliliit nitong bunga na perfect daw gawing pampaga ng sausawan. At nagdadagdag ng kaunting asim sa juice. Pwede na kainin. Mga ka-wonder, sa bawat pagpitas at pagtikim, hindi lang sarap ang ating nadidiskubre. Natutuklasan din natin ang yaman ng ating kalikasan na dapat nating sama-samang pangalagaan. Pwede na itong i-harvest. Mga ka-wonder, kung may mga topic kayo na gusto pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. Sundan niyo rin po ang aming mga social media accounts. Ako po ulit si Empoy Marquez at magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV. At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa I Wonder!